Walang kasiguraduhan kung mabubuhay siya, iyon ang kasalukuyan na tumatakbo sa isip ni Lori, habang hila-hila ang kanyang malita. Naunahan man siya ng emosyon sa paglayas, pero buo pa rin ang desisyon niya. Hindi niya kayang ipaano ang anghel na nasa tiyan niya. Sabihin man na nagawa ito dahil sa isang trahedya, pero anak niya pa rin ito. Dugo at laman niya ito. Hindi niya ito kayang ipaalis. Bakit ka naman naglayas, Lori? May nangyari bang hindi maganda sa inyo, at nag-alsa balutan ka? Si Juliet lang ang tanging malalapitan niya sa mga oras na ito. Tinawagan niya ang kaibigan kanina, at agad siya nitong pinuntahan kahit na may klase pa ito. Hinawakan niya ang mga kamay ni Juliet, at nagmamakaawan na tumingin dito. Buntis ako. Gustong ipaano nila mama ang dinadala ko, kaya tumakas ako. Wala akong pwedeng mapuntahan kundi ikaw. Buntis ka. Gulat nitong bulalas. Paano nangyari iyon wala ka namang boyfriend? Walang nagawa si Lori, kundi ang isalaysay ang lahat ng mga nangyari. Wala naman ng dahilan pa para magsinungaling, dahil nandito na ang problema. Kinidnap ka ng secret admirer mo, at pinagsamantalahan. Kulang ang salitang gulat upang ilarawan ngayon ang mukha ni Juliet. Bumukas sara ang bibig nito, at kulang na lang ay mahimatay ito sa inilahad niyang istorya. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Nasaan ang walang hiyang iyon at bubugbugin ko? Umiling si Lori at muling nanubig ang kanyang mga mata. Hindi ko alam. At please, huwag mo nang babanggitan ang lalaking iyon. Bumahaw ang matinding pagkaawa sa mga mata ni Juliet, habang nakatingin sa nakakaawang itsura ng kaibigan. Dali, pasok ka. Pasensya na at magulo dito sa bahay. Dalawa lang si Juliet si Tita Sonia na nakatira dito sa bahay na ito. Hiwalay na ang mga magulang ni Juliet, at may iba ng pamilya ang ama nito. Naku Lori, paniguradong hahanapin ka ng mga magulang mo. Alam niya iyon. Nakatakas lang siya kanina, dahil umalis ang mga ito upang maghanap ng pribadong doktor na titingin sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakarinig ang dalawa ng sunod-sunod na mga pagkatok sa pintuan. Sonia, nandyan ba si Lori? Boses iyon ng kanyang mama. Nagkatinginan ang dalawa at agad na naalarma. Bilis! Magtago ka! Pumunta ka sa taas! Mariin na bulong ni Juliet. Sonia, ano ba? Ilabas mo ang anak ko kung nandyan siya. Nang masigurong nakatago na si Lori, ay binuksan na ni Juliet ang pintuan. Baka lalo lang na magduda ang ina nito kapag iignorehin. Hindi pa gaanong nabubuksan ni Juliet ang pintuan, pero agad na siyang sinunggaban ni Brenda. Nasaan ang anak ko? Ilabas mo siya. Sinubukan nitong pumasok, pero mabilis iyon na naagapan ni Juliet. Ipinagpapasalamat niya na mag-isa lang ito, dahil kung kasama pa nito ang asawa, ay lalo lang siyang mahihirapan. Baka naghahanap din ito sa mga kabilang bahay. Hindi siya papayag na saktan ulit ng mga ito ang kanyang kaibigan. Nandito si Lori no kaya ayaw mo akong papasukin. Ipapakulong kita kapag napatunayan kong itinatago mo siya. Ngumisi si Juliet at hindi nagpasindek sa nanay ni Lori. Ewan ba niya kung bakit ganito ang mga magulang ng kaibigan niya? Masyadong gahaman. Makasarili na pati ang anak ay handang saktan. Inilihis ni Juliet ang manggas ng kanyang damit at maangas na lumapit dito. Ipapakulong. Baka ikaw ang ipakulong ko. Alam mo bang trespassing itong ginagawa mo? May pangpiyansa ako kung makukulong ako. Ikaw, meron ba? Balita ko ay wala na kayong pera. Kaya nga pinipilit niyong ipakasal si Lori sa isang nuno, di ba? Namula ang mukha ng ina ni Lori sa pinaghalong pagkapahiya at galit. Ikaw. Bastos ka talagang bata ka kahit kailan. Kaya ayaw ko na nababarkada sa iyo ang anak ko, dahil sa balasubos mong ugali. Tingnan mo ang nangyari sa kanya, sinasagot-sagot na niya kaming mga magulang niya. Lalong lumawak ang pagkakangisi ni Juliet. Mabuti naman kung ganon, dahil hindi naman kayo karespe-respeto. Ibinalibag ni Juliet Posara ang pintuan. Hoy, buksan mo ito. Ipapabarangay talaga kita. Wala dito si Lori. Mag-isip ka nga, Ante Brenda. May maglalayas bang sa kapitbahay pupunta? Ganti naman niyang sigaw. Natahimik ito ng ilang saglit. Babalik ako mamaya. Agad na pinuntahan ni Juliet si Lori sa kanyang kwarto. Naabutan niya ito sa tabi ng bintana, kaya tiyak niyang narinig nito ang lahat ng mga palitan nila kanina ng salita ng ina nito. Ano na ang gagawin ko, Jul?
Wala akong ibang mapuntahan, iyak ni Lori. Dala niya ang kanyang ipon, pero hindi iyon sasapat kapag itutuloy niya ang paglalayas. Bakit ba sunod-sunod na lang na problema ang dumadating sa akin? Dagdag pa niya. Napabuntong hininga si Juliet, at nilapitan ang kaibigan. Hinaplos nito ang balikat ni Lori at inalo. Malalagpasan mo rin ang lahat ng mga ito. Ikaw pa kaya? Malakas ka Lori. Ako ang higit na nakakaalam nun. At hindi ba dapat ay matuwa ka? Dahil sa pagbubuntis mo, ay hindi na matutuloy ang pagpapakasal mo sa unanong inchik na iyon. Kung hindi ito nangyari, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng lakas ng loob na umalis sa bahay ninyo? Hindi di ba? This is a blessing in disguise Lori. Huwag mong isipin na malas lahat ang mga nangyayari sa iyo. Look at the other side, the bright side of those events. Hindi ba ay ikaw din ang nagsabi sa akin na lahat ng mga bagay ay konektado? Na ang mga nararanasan natin ngayon, ay parte ng pagkabuo natin bilang tao. Nakalimutan mo na ba? Natahimik si Lori at tumigil sa pag-iyak. Tama si Juliet, bakit nga ba niya nakalimutan ang mga bagay na iyon? Hinaplos niya ang manipis niyang tiyan. Kung hindi dahil sa nasa tiyan niya, ay hindi siya magkakalakas ng loob na lumayas. Kung hindi dahil dito, ay baka nga makasal siya kahit na hindi niya gusto. Ayaw niyang makasal, pero wala siyang lakas ng loob na tumanggi, kaya heto, binigyan siya ng langit ng rason upang tumakas, at makawala sa kadena na gumagapos sa kanya. Magulo lang ang utak mo ngayon, at naiintindihan kita. Kalmayan mo muna ang sarili mo, saka ka mag-isip ng hakbang na gagawin mo. Hindi ka makakapag-isip ng tama kapag emosyonal ka. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Saktong kumalam din ang sikmura niya, kaya nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumawa. Ikukuha lang kita ng makakain, palm ni Juliet. Pinanood ni Lori ang papalayong figure ng kaibigan. Ang marinig ang mga malalalim na salitang iyon galing kay Juliet ay nakakamangha. Hindi ito nagseseryoso sa buhay, kaya labis ang gulat niya sa mga salita na binitawan nito kanina. Kailangan na niyang itigil ang pag-iyak. Walang mangyayari kung iiyak lang siya at magmumakmak. Nandito na siya kaya paninindigan niya ang desisyon niyang ito. Mabuti na lang at nasa trabaho ang ina ni Juliet. Baka lalong nagkagulo dito kanina, dahil mortal na magkaaway ang mga magulang nila. Dito sa kwarto ni Juliet siya na mahinga at natulog. Gabi na nang magising siya kaya nagpasya siyang bumaba, upang kumuha ng maiinom. Paliko na si Lori sa kusina, nang marinig niya ang boses ng mama ni Juliet. Nandito si Lori, at buntis pa. Bakit hindi na lang kasi siya umuwi sa kanilang bahay? Kapag nalaman ng Brenda na iyon na nandito ang anak niya, ay ako na naman ang sisisihin. Pauwiin mo na. Nakagat ni Lori ang kanyang labi. Alam niyang bawal ang makinig sa mga usapan, pero hindi niya mapigilan lalo na at siya mismo ang pinag-uusapan ng mga ito. Ipapaano nga nila ang bata, kaya hindi siya pwedeng umuwi sa kanila. Pwede bang dito muna siya pansamantala? Pakiusap ni Juliet. Ay hindi pwede. Kung hindi siya pwedeng umuwi ay humanap siya ng ibang matutuluyan. Hindi pwede dito sa bahay. Magdadagdag ka lang ng palamunin. Ma, hindi na tinapos ni Lori ang pakikinig, at madaling bumalik ulit sa itaas. Napangiti siya ng mapait. Nakalimutan nga pala niyang ayaw din sa kanya ng ina ni Juliet, dahil sa away ng kanilang mga magulang. Nagulat nga siya kung paanong silang dalawa pa ang naging magkaibigan. Lori, kumain na tayo, yaya sa kanya ni Juliet maya-maya. Umiling siya. Mauna na lang kayo. Tinitigan ni Juliet si Lori. Narinig mo ba ang usapan namin kanina ni Mama? Tumungo siya kaya napabuntong hininga ito. Alam mo naman na ganun si Mama magsalita. Hayaan mo na lang siya. Hindi ka naman niya isusumbong, pagpapagaan ng loob ni Juliet. Pero tama naman si Tita Sonia. Dadagdag lang ako dito sa bahay niyo. At masyado ring risky kapag magtagal ako dito. Magkalapit lang tayo ng bahay, at paniguradong matutunton ako nila Mama. Ano nga ang plano mo kung ganun? Saan ka pupunta? Tinitigan ni Lori ang kaibigan ng matagal, bago sinabi ang nabuo niyang desisyon kanina. Maaga na umalis ang dalawa. Hindi pa sumisikat ang araw, nang gumayak ang mga ito papunta sa terminal bus. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito Lori? Mapapalayo ka dito sa lugar natin, sabi ni Juliet sa malungkot na boses. Oo Jul.
Ito lang ang tanging paraan na naiisip ko, upang tuluyan ng makalaya. Gustong umalma ni Juliet, ngunit tama ang kaibigan. Kung maaari lang sana niya itong samahan ay gagawin niya. Heto, pandagdag mo sa pera mo. Huwag kang tumanggi, dahil sasapakin talaga kita, ani Juliet na naiiyak. Tiningnan ni Lori ang mga lilibuhin na hawak ni Juliet at kinuha iyon. Hindi niya ito tatanggihan, dahil kailangan talaga niya ng pera. Babayaran niya rin ito kapag nakaluwag-luwag na siya. Salamat Jul. Nanubig ang mga mata niya, at niyakap ito ng mahigpit. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, okay? Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Ilang sandali rin na nag-iyakan ang magkaibigan, bago magtawag ang conductor ng bus na sasakyan niya. Aalis siya at pupunta sa ibang bayan. Magsisimula siya doon ng panibagong buhay, kasama ng magiging anak niya. Bilasan niyo ang mga galaw niyo. Madami tayong mga customers ngayon. Donna, kunin mo ang mga orders ng mga bagong dating. Kung wala kayong ginagawa, ay tumulong kayo doon sa kusina. Maghugas kayo ng mga pinggan. Pinunasan ni Lori ang pawis sa kanyang noo, at madaling nagtungo sa kusina. Ibinigay niya ang hawak na tray sa nakasalubong na si Eddie. Saan ka pupunta? Madaming mga bagong dating na customer puna nito pero kinuha pa rin ang ibinigay niyang tray. Doon muna ako sa kusina. Mas kailangan ng tulong doon, sagot niya at iniwan ito. Aligaga sa pagkilos ang lahat ng mga trabahante na naabutan ni Lori sa kusina, ngunit malamig na tubig agad ang hinanap niya. Ano yung amoy na nasusunog? Tingnan nyo ang mga niluluto nyo. Sayang yang mga nasisirang pagkain na yan. Lori, bakit nakatayo ka lang dyan? Madaming mga hagasin doon sa lababo. Tulungan mo si Karen doon. Tumango siya at agad na dinaluhan si Karen na busanggat ang mukha. Kung bakit kasi ayaw magdagdag ng trabahador si boss. Kita na nga niyang kulang ang mga empleyado niya. Tayo ang nahihirapan. Doble ang trabaho natin, pero hindi naman tumataas ang sweldo natin. Reklamo nito. Sumang-ayon si Lori sa sinabi nito. Sikat na kainan ang pinagtatrabahuan niya. Patok ito sa mga biyahero at mga mamamayan, dahil bukod sa masarap ang mga pagkain, ay pangmasa pa ang mga presyo nito, kaya dinudumog talaga ito ng mga tao. Kaya halos araw-araw ay madami ang customer, ngunit kaunti lang naman silang mga empleyado sa kainan na ito. Masyado kasing kuripot ang boss nila. Hindi naman niya magawang umalis sa trabaho, dahil pahirapan ang paghahanap ng mapapasukan sa panahon ngayon. Kaya mo pa ba? Namumutla ka puna ni Karen. Tumango lang si Lori, at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sa totoo lang ay masama ang pakiramdam niya. Bahagya rin siyang nahihilo, kaya mas pinili na lang niyang mapirmi dito sa kusina. Mas lalo lang siyang mahihilo kapag lakad siya ng lakad. Agahan niyo ang pasok bukas ha. Ayaw ko nang tatamad-tamad sa trabaho. Opo boss, sabi na lang nila sa pagod na boses. Pagod na pagod ang katawan ni Lori sa buong maghapon na paghahanap buhay. Natatakot siya na baka mapahamak ang dinadala niya, dahil sa stress na hatid ng kanyang trabaho. Hinaplos niya ang tiyan niyang nagsisimula ng lumaki. 2 buwan na ang nakakaraan simula nang maglayas siya. Sa malayong probinsya siya napadpad. Sobrang liit ng apartment na nakuha niya, at wala pang masyadong mga gamit. Tanging katre lang na inaanay ang naabutan niya. Kakaunti lang ang pera niya. Pero nagsasakripisyo siya na bumili ng kahit mumurahin na electric fan man lang, banig at unan, isang plato at mangkok, isang baso, kutsara at tinidor. Nabalitaan pa niya noon kay Juliet, na pati si Mr. Lim ay pinapahanap din siya. Kaya kahit na nasa malayo na siya, ay nagtago pa rin siya ng halos 1 linggo, dahil natatakot siya na baka matuntan siya ng mga ito. Trabaho agad ang hinanap niya pagkatapos nun. Hindi man kalakihan ang sahod, pero malapit naman sa kanyang tinutuluyan kaya ayos na. Gusto pa sana niyang maghanap ng ibang pagkakakitaan, pero baka hindi kaya ng katawan niya, dahil sa pagbubuntis niya. Napapansin ko na tumataba ka, Lori. Lalo kang gumaganda, puna ni Karen habang nasa break sila. Alanganin siyang ngumiti. Napansin niya rin iyon. Medyo sumikip na rin ang mga damit niya. Panahon na lang ang magsasabi sa mga ito na buntis siya. Natatakot siya na kapag dumating ang araw na iyon, ay matanggal siya sa trabaho. Hindi pa siya nakakapagpa-check up ni isa. Wala rin siyang gagamitin na pera sa panganganak niya.
Balita niya ay may iilan pang mga komadrona sa bayan na ito, kaya doon na lang siya kung sakali. Bigla-biglaan nga eh. Baka naman buntis ka Lori. Naubo siya sa nervyos. Mabuti na lang at natabunan iyon ng tawanan ng kanyang mga kasamahan. Baliw. Porket tumataba na buntis na agad. Hindi ba pwedeng magana lang talaga siyang kumain? Kita nyo naman kung gaano kete ko kumain si Lori, sabi naman ni Eddie. Namula ang mukha ni Lori sa pagkapahiya. Tiningnan niya ang plato niya na puno ng kanin. May extra rice pa sa tabi ng plato niya. Simula nang magbuntis siya, ay napapasarap na lagi ang kain niya. Laging gutom ang pakiramdam niya. Kaya kahit nagustuhin man niyang magtipid, ay napapabili siya ng mga pagkain nang wala sa oras. Ang ipinagpapasalamat niya ng malaki sa boss nila, ay libre ang lunch nila na mga empleyado nito. Nakakakain siya ng marami na hindi iniisip ang gastos. Kung minsan na kapag may mga natirang pagkain at mga recados na malapit ng masira, ay ipinapauwi rin sa kanila. Para pa silang mga patay gutom na nag-aagawan sa mga ito. Kuripot man sa pera ang boss nila, pero sagana naman sila sa pagkain. Katulad niya ay isa rin iyon sa mga rason, kung bakit nananatili pa rin ang iba dito. Lori, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tawag ng boss nila nang matapos na ang kanilang lunch break. Nagkatinginan pa sila ng kanyang mga kasama, bago siya sumunod sa maliit nitong opisina. Bakit po boss? Seryoso siya nitong hinarap. Tapatin mo nga ako hiha. Buntis ka ba? Napalunok si Lori, at nagbaba ng tingin. Aamin ba siya? Matatanggal na ba siya sa trabaho? Nakita kasi kita noong mga unang araw mo dito ang mga palihim mong pagsusuka. Hindi ko na yun pinansin, dahil baka nagkataon lang o may nakain kang ikinasama ng tiyan mo. Pero hindi naman siguro nagkataon na bigla-bigla ka na lang na tumaba, at napansin ko rin na namumutla ka nitong mga nakaraang araw. Nahihilo ka, hindi ba? Malumanay ang boses na tanong ng boss ni Lori. Nanubig ang kanyang mga mata. Makakatanggi pa ba siya kung huling-huli na siya? Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Kaya ko pa naman. Pero responsibilidad kita. Hindi ka dapat nagtatrabaho ng ganito kapag buntis ka. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Baka mapasama ang bata sa tiyan mo. Sa nakikita ko, ay mukhang naglayas ka. Umuwi ka na sa inyo. Tuluyan ang nalaglag ang luha sa mga mata ni Lori. Sino ba kasing nagdadalang tao ang gusto ng ganitong sitwasyon? Kung maari lang ay sa apartment lang siya, at alagaan ang kanyang katawan, pero saan siya kukuha ng pagkain kung gagawin niya iyon? Pambayad ng upa at mga bayarin kung hindi siya magtrabaho. Huwag sanang sasama ang loob mo sa sinabi ko. Iniisip ko lang kung ano ang makakabuti para sa iyo. Nagangat ng tingin si Lori, at sinalubong ang mga mata ng kanyang boss. Ito po ang makakabuti sa akin. Kailangan ko ng pera, dahil mamamatay kaming dalawa ng anak ko kapag hindi ako magtrabaho, puno ng paninindigan niyang sinabi. Ilang segundo na nagkatitigan ang dalawa, hanggang sa ang boss ni Lori ang sumuko, nang makita ang matinding determinasyon sa mga mata ng dalaga. Humugot ng malalim na hininga ang boss niya. Hay, mga kabataan talaga, masyadong padalos-dalos, at hindi nag-iisip ng mabuti. Walang kibo si Lori kahit na mali ang impresyon sa kanya ng amo. Mamamatay muna siya bago niya sabihin ang totoong dahilan ng pagbubuntis niya. O siya, ikaw ang bahala Lori. Bahala ka na rin na magpaliwanag sa mga kasamahan mo, kapag lumaki iyang tiyan mo. At bakit ba kasi kailangan niyang magpaliwanag sa lahat? Bakit kailangan niyang lagi na linisin ang kanyang pangalan, kahit na hindi naman dapat? Ano ang masama sa pagbubuntis? Dahil ba wala sa plano? Dapat nga ay hanggan nila ang katapangan ng isang nagdadalang tao, na kahit na walang kasiguraduhan kung paano mo papalakihin mag-isa ang anak mo, ay ni minsan kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ng ina na ipatanggal ito. Oo at mapusok ang mga kabataan ngayon, pero ang importante doon, ay hindi na nila dadagdagan pa ang pagkakamali, at kasalanan na kanilang ginawa. Tama kayo. Buntis nga ako, iyon ang mga salitang lumabas sa bibig ni Lori pagbalik niya sa kanyang mga kasamahan. At huwag niyo sana akong tanungin ng mga bagay-bagay, tungkol sa pagbubuntis ko. Ayaw ko lang na pag-usapan. Mahina ang boses ni Lori, nang sinabi niya ang huling salita. Dumaan ang mahabang katahimikan. Hindi kaya na tingnan ni Lori ang reaksyon ng mga kasamahan,
kaya nakatuon lang ang mga mata niya sa sahig. Oo naman, tumawa si Karen. Pero mahahalata doon ang gulat at pagkalito. Nakakagulat nga, pero gaya ng sinabi mo, ay hindi na kami magtatanong, si Marco. May umakbay sa kanya kaya napaangat siya ng tingin. Naabutan ni Lori ang nakangiting mukha ni Eddie. Ako ang ninong ha. Umawang ang bibig niya, lalo na noong pinalibutan siya ng mga kasamahan, at masaya na binati siya sa kanyang pagbubuntis. Napaluha si Lori sa labis na tuwa. Simula nang malaman niya na nagdadalang tao siya, ay ito ang unang beses na may naging masaya para sa kanya. Dahil ba inunahan na niya ang mga ito? Pero kahit na ano pa man ang rason ay masaya siya. Na sa unang pagkakataon, ay may tumanggap sa sitwasyon niya. Dumaan sa palengke si Lori, upang bumili ng recados sa lulutuin niyang sopas mamaya. Napapalunok siya ng laway, habang ini-imagine ang mangkok na puno ng mainit na sopas. Ganito ba talaga ang buntis? Kung ano-ano ang gustong kainin. At dahil hapon na ay siksikan na sa palengke, at hindi maiiwasan ang pagkakadikit-dikit ng mga tao. Maya-maya ay may naramdaman si Lori na kamay sa loob ng bag niya. Namilog ang mga mata niya, lalo na nang manuot sa ilong niya ang mamahaling pabango na panlalaki. Mahigpit na hinawakan ni Lori ang bag niya, at tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakuha agad ng pansin niya ang matangkad na lalaki, na nakasuot ng baseball cap at hoodie. Nagtagal ang titig niya sa papalayong lalaki, nang maalalang baka natangay ang wallet niya. Binuksan niya ang kanyang bag. Nandoon ang wallet niya, pero muntik na siyang matamba sa gulat, nang makakita siya ng dalawang makapal na bungkus ng tig-1,000 sa loob ng bag niya.